po, magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat. So, salamat at nandito tayo ngayon at isa na naman pong ibibida natin na tanim halaman sa hapon pong ito. Ano po? So, wag po natin patagalin ang atin pong ibibida sa araw na ito ay walang iba. Ngunit bago ang lahat, pwede pong pakipindot yung subscribe button at maging like, maging share, at pwede rin kayo mag-comment, pwede rin kayo magtanong, pwede rin kayo mag-suggest kung anong mga tanim na itatampok po natin, ibibida po natin sa ating buong vlog. Ano po? So, ito po, ngayong hapon, wala tayong ibang ibibida kundi ang yan. Alam niyo po ba ang tanim na ito? Yan, mapapansin niyo po. Siguro may nakakahalata na sa inyo. Pero ang tanim pong ito ay sikat na sikat. Bidang-bida, lalo na sa ating pong mga kaibigang mga katutubo. Ayan. Ito po ay ang buyo. Yan, ang tawag po dito sa English ay betel plant, betel plant. So, ngayon titingnan natin ano po ang tanim na ito, halaman na ito ay napaka din pala ito. Itik din sa mga health benefits. Ano po, bagamat hindi lang ito nabubulay, pero ito po ay edible din ito. Ibig sabihin ay pwedeng sa pamagitan ng tea, yan, pwedeng sa pamagitan ng fresh, yan, pwedeng dried. Ayan, so sa ating po mga kaibigan na mga katutubo ay ito ay kasama ng mga nginunguya. Iba-ibang katawagan sa iba-ibang mga tribo sa ating pong bansa. So sa Mindanao, ang tawag doon ay mama, dito nganga. Yan, sa Bicol, hindi ko lang alam sa iba, Pero ito po, may mga health benefits ang tawag dito ay betel leaf o leaves, Ito po, ang betel leaves ay highly valued in traditional medicine for their antimicrobial, anti-inflammatory, and antioxidant properties. So, ito po makikita ninyo po, yan, ang lusog-lusog. Marami kami dito, kung kayo po ay malapit lang dito sa Bicol, pwede po kayong humingi, o baka mayroon naman dyan sa malapit, okay lang. Pero mayroon po tayong tanim dito. Yun po, pinapatubo po natin at nagpapatubo pa rin po tayo. Ayaw po natin na maging dependent po tayo sa mga synthetic medicine. Kung mayroon lang man na makukuha tayong pwedeng makakatulong sa atin para makaiwas sa anumang sakit, yan. So when consumed fresh and on their own, they are widely used to soothe digestive issues, freshen breath, and heal wounds. So ito po, makikita po natin na ito po ay kung fresh gagamitin natin. Yan, sabi dito ay used for soothe digestive issues. So kung kayo po ay medyo may problema sa panunaw, may problema po kayo sa panunaw, may problema po kayo sa kabag-kabag, and makakatulong po yung buyo. Ayan, so buyo. Then ano pa? Freshen breath. Yan, sa pagnguya pala ng dahon na ito ay nakakatanggal ng hindi magandang amoy, yan, ng ating hininga. So nakakatulong siya sa magkakaroon ng fresh breath. Yan. So ano pa? And heal wounds, nakakagaling din ng sakit, yung sugat. So top health benefits.
aids digestion. Aids. So sa mga ating panunaw. Ito po, sabi dito, betel leaves stimulate the production of digestive juices and saliva. Chewing them after a heavy meal can reduce bloating and alleviate constipation and support a healthy gut. So kung halimbawa medyo naparami ang kain mo, nasarapan tayo sa mga inihanda ng ating mga kaibigan na minsan hindi kahit hindi inimbitahan. Yan, so makakatulong siya. Yan, so and then ito po, sunod ay improves oral health. Improves oral health. The antimicrobial properties of the leaf fight oral pathogens. Yan, fight oral pathogens. They help prevent foul breath, reduce plaque and build up and protect against gum infection and cavities. Yan. So, yun yung ating mga katutubo, mga kaibigan, maganda po yung mga ngipin nila. Nakakatulong pala ito para po ingatan yung ating po mga ngipin at saka yung gums po natin. Yan. Healing wands. Yan, paggamot din sa mga parang parang antibiotic, Yan, healing wands. The leaf rich polyphenol content gives it strong antiseptic and antibacterial qualities. Applying a paste topically can help heal minor cuts, burns, and skin infections. Yan, so external uses ito. Hindi lang inunguya, ito din hindi lang iniinom. Kung gagawa tayo ng tea, magiging itong dahon na ito ay pwede ring dikdikin. Tapos kung may mga sugat, ipipiga doon, yung katas niya ay magiging antibiotic. Yan. So ito po well known din sa may mga respiratory problem. Ito na. Respiratory support. Betel leaves have natural expectorant properties that help clear mucus from the respiratory tract. They are traditionally used to relieve cough, colds, and bronchial asthma. So ito talaga yung noon mga bata pa kami, pag medyo tawag dito, yung klima talaga nasa loob, hindi makalabas, ang ginagawa po ng aming mama ay ito pong dahon na ito, tinatanggal yan, ganyan, tapos inaano sa apoy, kaya sa yung mainit, sa Bisaya pag ihaw, yan, halog. Tapos habang mainit pa, itatapal dito sa tapat sa may baga. Ayan, so yun po yung ginagawa. So yun po. Then pain and inflammation relief. Yan, ito susunod. Pain and inflammation relief. The antioxidant in betel leaves act as a natural analgesic. Yan. Topical application like poultice is commonly used to ease joint pain, muscle soreness, and menstrual cramps. So sa mga may sakit-sakit yan, sa mga kasukasuan, tapos menstrual cramps at saka muscle pains, ay yun ang ginagawa. Ayan. So pwede po, ano po siya, yung pwedeng pang tawag dito, palit sa mga mefenamic acid, yun. Okay, sunod, blood sugar regulation. Yan, blood sugar regulation. Sa mga may diabetes, sa mga mataas ang sugar, ay pansinin, pakinggan po ninyo ito. Yan. Initial studies suggest that bioactive compounds in the leaves may help improve insulin
sensitivity and regulate blood sugar levels. Yeah, so initial study suggests na itong dahon na ito ay may help improve sensitivity and regulate blood sugar levels. So, yun po yan, makikita po natin. Pero, eto po, meron tayong precaution kasi ito madalas ginagamit kasi ng ating mga kaibigan, kababayan, mga katutubo na may mga halo na hindi po natin kaya kasi hindi tayo sanay. Pero ito yung babala. While the fresh leaves itself is beneficial, the traditional practice of chewing paan, may kasabay ito kasabay niya, which often includes erica nut, yung bunga, yung parang palmira ba, bunga. Yan. So erica nut, tobacco, and slake lime. So slake lime yung ginagamit dito sa Bicol, lalo na sa ating mga kaibigan ng Manili tribes, yung shell ay tawag dito sinusunog, tapos yung uling niya yun ang ginagamit, pinahalo doon. Nasubukan ko po yun, pero medyo hindi ko kaya talaga. So yan, sabi dito is a known risk factor for oral and liver cancer. And to reap the health benefits of the leaf safely, it is best consumed fresh or as an herbal tea and should not be used as a substitute for professional medical treatment. So, kung gusto nating safe talaga, walang iba kundi gawin lang siyang tea, yan, or sa mga external uses, yan, pwede siyang magamit. So, herbal tea, yan, ito siya fresh, pwede siya ilagay sa mug, tapos buhusan ng may tubig, yan, pwede na rin. Okay? So, yun po, sana po nakakatulong, at kung gusto nyong humingi, yan, mayroon po tayong mga pinatubo dito. Yan, hindi lang po tayo nagba-vlog, tayo po ay nagpo-propagate, nag-grow ng kung ano man yung ating kino-content. Maaaring pagdating ng panahon na talagang naubos na lahat dito, baka kukuha na lang tayo ng picture o kaya pwede tayo maghanap, na hindi lang talaga sabing ang gusto ko talaga ay magpatubo ako. Lahat ng mga mai-video po natin ay actual po na makikita ninyo dito sa likod o sa bakuran natin. Yan. So, maraming pong salamat mga kalingap. God bless sa ating lahat. Ingat po tayo. Ito po ay mga bigay ng Diyos. At natural medicine po siya. Kung magugulay, di gawin nating gamot yung ating mga kinakain. Yan. Kaya naalala ko yung isang motto, let your medicine be your food and your food be your medicine. So, sa mga kinakain natin, gawin natin na magiging healthy tayo. God bless po!